A special title na ginamit para sa mga lingkod ng Panginoon. Bago tayo maging lingkod ng Diyos, dapat kilala natin ang Panginoong Jesucristo. By the way, sino dito yung mga newbie? Mga bago? I mean, first time lang maka-attend ng camp at first time lang maka-attend ng church. Yung hindi nag-church. Wala. Yan. Ibig sabihin, nakapag-church ka na ba, kuya? Ayun. Ibig sabihin, lahat tayo, kilala na natin ang Panginoong Jesucristo. So, ang tanong, tinanggap na ba natin ang Panginoong Jesucristo? Amen. Ibig sabihin niyan, tayo ay mga ligtas na. At ngayon, ito ay, makikita natin dito, ito ay paalala ni Apostle Paul kay Timothy. Makikita natin kung gaano ka-hands-on si Apostle Paul sa kanyang disciple na si Timothy. Na siya ay tinawag, si Timothy ay tinawag para sa espesyal na layunin, walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos. Tayo din bilang lingkod ng Panginoon, meron din tayong espesyal na gawain. Sa tingin nyo, ano yun? Yung binigay na Great Commission ng Panginoon sa atin, magbahagi ng salita ng Diyos. Sa Matthew 28 verse 19 to 20. Alam natin na yung mga taong hindi pa nakakilala, yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakilala, kung saan sila mapupunta kapag wala silang Kristo sa kanilang puso. Diba? Alam natin sa impyerno. Kaya kahit sa mga kamag-anak natin yun, wala ibig sabihin, kapag wala silang Kristo sa kanilang puso, sa impyerno talaga. Kaya nga dapat i-share natin sa kanila yung salita ng Diyos. Yan. Sabi dito, katulad din ni Timothy, na a man of God. At makikita din natin dito sa verse na to, flee these things. Flee these things, ang ibig sabihin ng flee, layuan o tumakbo o tumakas. Sa madaling sabi, iwasan ng lubusan. Flee, run away. Ano ang mga bagay na dapat nating iwasan? Makikita natin yan sa verse 9 to 10. Basahin ko sa Tagalog, ang mga nagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at masisilo sa bitag ng masasama. Makikita natin sa verse 9 na kapag mas priority natin ang yaman dito sa mundo, mahulog tayo sa bitag ng kalaban. Number 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman. May mga taong malayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapaghatian. Hindi masamang yumaman, mga kapatid. Ang masama ay kapag inilalayo na tayo ng kayamanan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Isang pang katotohanan na ang yaman ay nakakapagpabago ng ating pagkakilanlan. Ibig sabihin, binabago nito ang ugali ng isang tao. Alam natin yon, makikita natin yon na minsan nagiging iba yung ugali nila kapag parang nagiging boses sila. Kala mo kung sino na yumaman lang. Pero hindi na natin nakikita sa kanilang buhay na meron silang Kristo sa kanilang puso. Yan. Tandaan natin, kapag pinagpala tayo ng Panginoon, huwag tayong tumigil maglingkod sa Kanya. Kasi alam natin na kaya niyang bawiin yung mga ipinagkaloob niya sa atin. Kaya makikita din natin sa verse 10, katulad ng sinabi ko kanina, dapat maging wise tayo. Maging wise tayo kapag tayo pinagpala financially. Huwag tayo magpapasilaw. Iwasan natin yung mga bagay na magpapalayo sa ating Panginoon. At makikita rin natin dito sa verse 7 na for we brought nothing into this world. Sa Tagalog, wala tayong dinala anuman sa sanlibutan. Pinanganak tayong walang dala at mamamatay din tayong walang dala-dala. And verse 8, sabi dito, kaya dapat masiyahan kung tayo'y may pagkain at
pananamit. Ibig sabihin, dapat makontento tayo sa kung ano tayong meron ngayon. Ang mahalaga yung naglilingkod at nagiging tapat tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya iwasan natin ang mga bagay na makakapagpalayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. And sa verse 11, makikita din natin dito, and follow. Sabi dito, and follow. Hindi sapat na umiwas lang sa mga kasamaan o kasalanan. Dapat gawin din natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ano yun? Ano yung mga kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Makikita natin dito yung 6 qualities na dapat pinupulso ng man of God, ng lingkod ng Panginoon. Unang-una, makikita natin dito, righteousness. Pag sinabing righteousness, katuwiran. Pamumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Hindi pwede na matuwid lang tayo sa harap ng Diyos. Tapos pagdating sa ibang tao, iba na yung ugali natin. Hindi ba pwede yun? Hindi rin po pwede yung matuwid tayo sa harap ng tao. Kumbaga nagpapalakas tayo sa isang tao. Tapos hindi naman tama yung puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat parehas yan, meron. Matuwid tayo sa harap ng Diyos at matuwid din tayo sa harap ng tao para makita nila na meron tayong Kristo sa puso. Ibig sabihin, maging example tayo na ganito pala yung naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Diba? Dapat parehas yan, meron. Number 2, makikita natin dyan, godliness o kabanalan. Ibig sabihin, dapat may takot sa Diyos na may pagsunod at paggalang sa Kanya. Nakikita sa ating mga kilos, gawa at pananalita. Kailangan hindi tayo masyadong magagalitin, di ba? Choleric, short temper. Konting ano lang, gagalit agad. Konting sita lang, galit agad. Tapos dapat nakikita sa ating ginagawa, sa ating mga kilos. Ngayon, number 3, faith o pananampalataya. Dapat buong nagpagtitiwala at paninindigan sa mga pangako ng Diyos. Dapat tayo magtiwala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kahit anumang dumating na pagsubok, tuloy lang tayo sa paglilingkod. Kasi alam natin na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Number 4, ito, medyo mahirap to. Love o pag-ibig. Diba? Pag-ibig na mula kay Kristo. Hindi makasarili, hindi mapagmataas, at hindi mayabang. Yan. Hindi yung may nagawa lang tayo, may natapos lang tayo, tapos ipagyayabang na natin. Hindi. Kailangan pakita pa rin natin yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Maraming klase ng pag-ibig. Pero mas sahaba pa yun pag tinalakay natin. Kailangan may pag-ibig tayo sa bawat isa. Number 5, patient o pagtitiis. Kailangan mapagpasensya din tayo, di ba? Katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Hindi yung kapag nahihirapan ka, suko ka na kagad. Hindi yun, mga kapatid. Kaya tayo binibigyan ng mga pagsubok, problema, trials, persecution. Gawain ng Panginoon para mas ihubog pa tayo, mag-grow pa tayo sa ating growth spiritually at ganoon din sa ating maturity. Kaya harapin natin yan na may buong puso na kasama ang Panginoong Jesucristo. And number 6, ito, weakness. Pag sinabing weakness, kaamuhan. Ano bang other? Humble. Dapat humble, kababaang loob. Dapat marunong tayo magpakumbaba. Handa tayong humingi ng tawad sa mga nagawa nating pagkakamali. At ganoon din, handa din dapat tayo magpatawad. So paano yun? Minsan kasi ang hirap magpatawad. Di ba? Kasi hindi ko naman nakikita, wala naman changes sa kanya.
Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa kanya. Pakita natin, man of God tayo na handa tayo magpatawad kahit na may ginawa man siyang pagkakamali sa atin. Hindi lang yun, at handa rin makinig. Diba? Kasi isa sa mga dahilan ng mga kapatiran kung bakit wala pa rin spiritual growth or walang spiritual maturity sa kanila. Kasi hindi sila marunong makinig. Yan. Sa pagtigil, yan, tumitigil yung spiritual growth nila. Dapat, humbleness pa rin tayo. Kailangan handa pa rin tayong makinig. Kasi, hindi naman to para sa kanila eh. Para rin to sa atin. Yan. Therefore, ang tunay na tao ng Diyos ay nakikilala sa kung anong iniiwasan niya at kung ano ang hinahangad niya. Makikita natin yon kung ano talaga yung goal ng isang tao. Tandaan natin na hindi kayamanan o kasikatan ang sukatan ng tagumpay sa ministeryo, kundi ang karakter na naaayon sa harapan ng Diyos. At nakikita natin sa isang tao ang karakter base ito sa kanyang gawa at pagsunod niya sa utos o pagsunod niya sa Panginoon. Kaya dapat lagi tayong humble, lagi tayong sa harapan ng Diyos. Kasi ito yung gusto na maging gusto ng Diyos sa atin. Ngayon, sabay-sabay natin basahin yung Mark chapter 12 verse 30 and 31. Magagawa natin to sa tulong ng verse na to. Yung mga bagay na to. Mark chapter 12 verse 30 to 31. At dito po tayo magtatapos. Ayan. Sabay po natin basahin. Ready? Read. And thou shalt love the Lord and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Verse 31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa tanghaling ito, Panginoon. Salamat po sa aming natutunan patungkol po sa sulat ni Apostol Pablo, Panginoon, mula kay Timothy, Panginoon. Kung paano maging karapat-dapat sa harapan po ninyo, Panginoon. At magagawa po namin ito, ang mga bagay na ito, sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa inyo at pagmamahal namin sa kapwa, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng growth sa bawat isa, mag-encourage, Panginoon, magbigay ng kalakasan sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo, Panginoon. At patuloy niyo pong i-bless ang aming camp at aming program sa pagpapatuloy po namin this afternoon, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Ray. At sa ating pagpapatuloy, nagpupunta tayo. Lagi natin si Pastor na isa. Thank you.